Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Father, hear your children call. Humbly at Magandang umaga po sa inyong lahat at ngayong umaga bago po natin harapin ang buong maghapon, bayaan po natin na ang araw na ito ay pasimulan po natin sa pag-alam ng mga aral ng Diyos upang ito ay maging gabay ng ating buong maghapong pamumuhay. Dahil po sa kaiksian ng ating oras, diretso na po tayo. Magandang umaga muli sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig. Mula po rito sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 6, Talatang 12, ganito po ang nasusulat. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ang Diyos po ang magpala ng ating puso na pagtatamnan ng kanyang mga aral ngayong umaga. Madalas po, inirereklamo nating mga tao ang kahirapan ng buhay. Di po ba? Madalas sinasabi natin na kahit marami ang pera, kahit mataas ang sweldo, o lalo na kung maliit ang sweldo, napakadali daw pong maubos ang pera. Inirereklamo din ng mga kapos o kinakapos sa buhay na talagang ang hirap ng buhay. Yan ang madalas na ating maririnig sa ating mga kababayan. At hindi naman tayo nalalayo diyan. Ano po? Na talagang sa bawat araw ng ating pamumuhay sa usaping pinansyal, talaga hong kinukulang. Ano po, sabi ng nakararami. Pero ngayong umaga, mula dito sa aking kababasa lamang, ito yung senaryo na ang Panginoong Kristo ay nagpakain ng 5,000. At pagkatapos niyang pakainin ang 5,000 katao, mga lalaki lang yan, ang sabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, na yung mga natira na mga pagkain, yung pinarami niya po baga ang isda at saka tinapay. So, nakakain ang 5,000 lalaki. Lalaki, hindi pa po nabibilang ang mga babae at mga bata. Pagkatapos noon, sabi ng Panginoong Kristo, ay ipunin ang mga lumabis nang hindi masayang. Anong aral po ang maaari nating matutunan doon sa ipinagawa ng ating Panginoong Kristo na matapos siyang gumawa ng himala, sinabi niya sa mga alagad nang yung mga sumobra, itabi, ibukod, para di masayang. Alam nyo, sa buhay natin, minsan napakaraming inirereklamo ang tao, pero ang tanong, doon sa mga bagay na itiniwala lang ng Diyos sa atin, paano natin ito ginagamit? Halimbawa, pera. Ano po? Ang tanong, paano natin ginagamit ang pera? Yan, may kasabihan po ang mga Tagalog. Ang sabi, ubos-ubos biyaya, bukas nakatunganga. Di ba? Kaya ang tanong, mabuti ba tayong taga-pangasiwa? Mabuti ba tayong taga-pamahala ng pera? Tandaan ho natin, mga minamahal kong mga tagapakinig, tayong mga tao sa simula pa lamang ng creation, ng pagkakalikha ng Panginoong Diyos kay Adan at kay Eva, sila ay binigyan ng kapamahalaan sa mga bagay na nilikha rin ng Diyos. Sa madaling sabi, paiksin natin ang istorya, hanggang ngayon, ang mga bagay na nasa tao, mga bagay na tinatangkilik ng tao, tandaan po natin, ang mga iyan
ay ipinagkatiwala lamang ng Panginoong Diyos sa atin. Kasama po riyan ang pera. Paano natin ginagamit ang pera? Madalas inirereklamo natin na mahirap ang buhay, kinakapos sa pera, pero pagkahawak mo na ang pera galing sa iyong pinagpaguran, galing sa iyong pinagpawisan, galing sa iyong sweldo, paano mo ito ginagamit? 'Di ba? Ang aral na ating matututunan dito sa kababasa lang natin mula sa John chapter 6 verse 12, una, nagtuturo ang Panginoong Kristo ng aral tungkol sa tamang pangangasiwa. Ibig sabihin, hindi dapat may nasasayang, mga minamahal kong mga tagapakinig. Magandang umaga kay Sir Luis R. Sanusi Jr. at kay Ma'am Claire Dacuyari Cafort. At magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido. So, paano natin, tayo ba ay good manager? Tayo ba ay good steward? Pagdating sa pera, yan. Diyan po maraming nagkakamali at nagkakasala pagdating po sa paggamit ng pera. O sabihin na nating hindi sa pera, sa lahat na lang in general. O tulad ng inirereklamo na mahirap ang pananalapi. Ano po, dahil sa mahal na mga bilihin at maliit ang sweldo, kaya inirereklamo ng marami ang pagkukulang at ang paghihikahos. Pero ito ang pag-isipan nating mabuti. Pagka may pera ka na, paano mo yan ginagamit? 'Di ba? 'Di ba naman ang prioridad natin sa buhay, pagkain. Hindi po ba? Pagkain, mga bayarin, tulad ngayon, April 28 na ngayon, 29, bukas, katapusan. O magsusweldo bukas. Pag hawak mo ng pera, paano mo ito ginagamit? Dapat ang prioridad natin ay bayaran ng kasureko, ang bayarin sa kuryente, bayaran sa nawasa, kung may internet ka, bayaran sa internet, at kung may mga utang ka, dapat kasama sa listahan yon na kailangan mo ng bayaran bago magpakasarap sa buhay. Pagka natukso kang umorder sa Lazada tsaka sa Shopee, saka, imbis baga na-manage mo ng tama, sabi sa Bicol na patama-tama sana, nagkakasumpay-sumpay sana, alaga, ka man tataong kaput ng kwarta, ka tataong maggamit ng kwarta, kaya ang nangyayari po ay napakadaling maubos ang pera na isa sa dahilan, ginamit mo sa hindi naman talaga dapat pagkagamitan. Kaya unang aral na ating matututunan dito sa Juan Kabanatang 6, talatang 12, itinuturo ng Panginoong Kristo una ang tamang pangangasiwa ng mga bagay na kung tutuusin ipinagkatiwala lamang sa atin. Pangalawa, itinuturo niya ang pagtitipid. Mga minamahal kong mga tagapakinig, magandang umaga po kay Sir Lauro Rivera San Jose. Itinuturo po niya sa atin ang pagtitipid. Ang ibig sabihin, yung mga bagay na pwede pang magamit, pwede pang ma-repair, pwede pang ma-assemble, ma-recycle, dapat ginagamit pa kung talagang pwede pang magamit. Ang ugali kasi natin ng nakararami, yung mga bagay na pwede pang magamit, itinatabi na. Yung mga bagay na pwede pang magamit, itinaptapo na. O tapos bibili ka na ngayon ng bago. Muli po, magandang umaga kay Ma'am Lourdes Garrido. So, iyon ang ugali ng nakararami. Pero tingnan nyo po itong kababasa natin sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 6, talatang 12, na matapos siyang gumawa ng himala, pinarami niya ang tinapay at isda at napakain ng 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata. Pero tingnan nyo ang sabi niya, tipunin ninyo ang mga natira. Para di masayang. Tingnan nyo, itinuturo ng Panginoon Kristo na hindi tayo dapat nagsasayang.
O tulad na lang halimbawa, ito ay napaka-practical mga minamahal kong mga tagapakinig. Napaka-practical nito, hindi lang ito spiritual. O paano tayo gumagamit ng kuryente? Minsan napakaraming pagsasayang sa kuryente. Babad na babad sa telebisyon, wala namang mga nonsense naman yung mga pinapanood. Nanonood ka na nga lang, nagbabayad ka pa sa kuryente, pinaiyak ka pa. O di bali sana kung pinatawa ka, o di ba? Minsan yung mga pinapanood natin nakakaiyak. Pero wala namang nasasayang lang ang kuryente. Babad na babad sa mga teleserye. O di ba? So nagbabayad ka pa ng kuryente. Minsan naman bukas ang telebisyon, wala namang nanonood. Hindi ba? Lalo ang mga bata. Grabing pagsasayang sa tubig. Minsan napakaraming pagsasayang sa tubig. Maraming nasasayang dahil pwede namang buksan ng gripo sa katamtamang lakas. Talagang ang lakas magbukas ng gripo, may mga natatapong tubig at marami pang mga pagsasayang pagdating sa tubig. Lalo po ngayon na napakainit ho ng panahon, kailangan ho nating magtipid ng tubig, mga minamahal kong mga tagapakinig. So, ang itinuturo ng Panginoon, yung di pagsasayang. Maghuhugas lang ng bigas, may mga natatapong butil sa lababo. Alam ba ng mga bata kung anong istorya ng bigas bago naging bigas? Hindi ba? Napakahaba ng proseso niyan. Diba? Bubungkalin ng lupa, magbabayad ng trabahador para mag-araro, ihahanda yung lupa, ibababad yung palay, paka nababad ng yung bini, itatanim, pakatanim, aantay ng ilang buwan, baka malasin pa, magkaroon ng bagyo, malugi yung pagtatanim, at tapos ngayon, anihan na, o inani na, tapos naging palay, yung palay, mumulinuhin para maging bigas. Pagkatapos, mula sa malayong mga kabundukan, ibababa sa baba ng bayan, bibilihin ng tao galing sa kanyang pinaghirapan. Pagkatapos, paghugas sa lababo, maraming natatapon. Tingnan nyo ang pagsasayang. Kakain, ang dami pang mumo sa mga pinggan, itatapon lang sa lababo. Tingnan nyo po ang pagsasayang. Pag-isipan nating mabuti yan, lalo po sa mga magulang, dapat ay maituro ito sa mga bata. Naalala ko nung ako'y maliit pa, at talagang, alam nyo naman, di ba, sabi nga ni sa Bicol, iba ang magdisiplina ang mga gurang kay itong panahon. Kapag ka may natada nga ni dyan sa maluto sa pinggan mo, kukurutin ka ng lola o ng kakastiguhin ka ng lolo, ng magulang. Ganon po ang disiplina nung araw. Pero tingnan nyo ang kalagayan natin sa panahong ito. Ang mahal-mahal na nga ng bigas. O, tapos maghuhugas sa lababo. Maraming butil ng bigas ang nasasayang. At pagluto na, itatapon. Hindi ba? Baka kung may refrigerator kayo, may tira kayong kanin, pwede pang i-rep at pwedeng initin uli. Ang ibig sabihin niya na nare-recycle pa na gagawan pa ng paraan para ang bagay o pagkain na pwede pang magamit pa. O ang mga kabataan natin ngayon, bigyan mo ng 1,000, bibili ng pantalo na nagkakahalaga ng 900.90. Ano? Yun na gano'n ang halaga. So, tingnan nyo, maraming pagsasayang. Pwede namang bumili ng katamtamang kasuutan. Ang problema kasi, sumusunod sa uso. Kung ano ang uso, kahit napakamahal, bibilhin. Pero kung tutuusin, kung marunong tayo sa pera, ang pera na hawak natin pwedeng padamihin. Pwedeng inegosyo, pwedeng patubuin. O kaya mga minamahal kong mga tagapakinig, ngayong umaga, hindi lamang ito usaping spiritual, ito din ay usaping praktikal na nananalangin tayo sa Diyos ng provision, ng pagsusundo niya sa ating pangangailangan. At pagka ibinigay na ng Diyos, paano mo ginagamit? Ay ngayon, kung sinasayang mo, walang dapat ibang sisihin kapag ka ang tao ay nag-iipit, tayo mismo. May kasabihan po baga, kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Ibig sabihin, kung ano ang sitwasyon ng buhay, we must live within our means. Ano po, mga minamahal kong mga tagapakinig, huwag tayong nagpapanggap na mayaman, kung hindi naman, huwag tayong
nagsisikap na kunin ang isang bagay sa madaling paraan para lamang masabi na tayo ay sikat, para lamang masabi na tayo ay mapera. Pero naisip mo ba, lalo sa mga kabataan ngayon, naisip nyo ba na bawat sintimo na ibinibigay ng mga magulang, galing yan sa kanilang pinaghirapan? Kahit may magulang ka pa sa abroad, isipin mo na hindi yan pinupulot. Ang pera na ipinapadala ng mga OFW, hindi yan pinupulot. Yan ay pinaghihirapan sa ibang bansa, katumbas ng pananakit sa kanila, katumbas ng hirap nila roon. At yan ang dapat ninyong maisip, mga kabataan, kung sakali man may makakapakinig nitong mga kabataan. Pahalagahan ninyo ang bawat hirap, ang bawat pawis na pumapatak sa pagpapagod ng inyong mga magulang. Kung nag-aaral kayo, mag-aaral kayong mabuti. Samantalahin yung may nagpapaaral sa inyo. Ako po, lumaki akong maagang nawala ng magulang. Alam ko ang halaga ng pera, alam ko ang halaga ng bawat paghihirap. Kaya ngayong umaga, ang aral na itinuturo ng Panginoon Kristo, una, tamang pangangasiwa ng mga bagay na ibinibigay niya sa atin. Pag sinabing tama, wastong paggamit. Pangalawa, itinuturo sa atin ang pagtitipid, hindi yung pagiging gastador. Dapat, kung may pera tayo, unang-unang gagawin natin dyan, ibukod ang para sa Diyos, at yung mga natira, para sa atin yan, para sa pangangailangan ng para sa pamilya, at dapat pinagkakasya yan. Tayo ang nakakaalam kung magkanong halaga ng pera ang natatanggap mo bawat katapusan ng buwan. Kaya para hindi samakit ang ulo, pagka may hawak ng pera, bayaran na yung bills. Tulad bukas, kakatok naman sa ating mga pintuan si Ma'am Judith. Di ba? Mga due date ng bills, ng kuryente, tubig, internet, at iba pang mga bayarin, lalo na kung ikaw ay may pagkakautang. Mga minamahal kong mga tagapakinig, hanggang dito na lang at sana'y kinapulutan natin ito ng aral na ngayong maghapon, yung bawat hirap sa pagtatrabaho at kapalit ng halaga na minsan kulang pa nga para iuwi sa pamilya. Isipin mo na lang, magalit na po kayo sa akin, okay lang. Maghapon kang nag-tricycle, nag-drive, nag-jeep, at kung ano mang hanap buhay, hawak mo na yung pera, ipang-iinom mo lang ng alak, imbis na sa pamilya. Ibibili mo lang ng sigarilyo, imbis sa pamilya. Ibibili mo lang ng walang kakwenta-kwentang mga bagay. Na pinaghirapan mo nga yan Sasabihin niya, pinaghirapan ko naman yan, anong pakialam mo, pastor? Hindi naman sa ako nangingialam, kundi kaakibat ito ng ating mensahe ngayong umaga. Na yung pinaghirapan mo, itiniwala pa rin ng Diyos yan. Paano ka makakatrabaho kung hindi ka binigyan ng Diyos ng lakas ng katawan? Ngayon, hawak mo na ang pera, tapos sasayangin mo lang na dapat sana sa pamilya yan. Para matustusan, tayong mga tatay, ang mga lalaki, ang mga tatay, mga provider ng pamilya. Para maging good provider ka, gamitin mo ng tama ang mga bagay na kung tutuusin, galing naman sa iyong pagsusumikap. Hanggang dito na lamang at sana'y kinapulutan natin ito ng aral. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, marami pong salamat ngayong umaga sa ipaalala sa amin na ang mga bagay na itiniwala mo sa amin ay mapangasiwaan po namin ng tama. Sa buong maghapon, inyo pong katagpuin ang pangangailangan ng bawat pamilya, lalo na po ang pangangailangang pinansyal. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakinig ngayon at nanood ngayon, at sa lahat pa po ng magre-replay nito. Pagpalain niyo po ang istasyong ito, ang segment na ito ng biyaya sa pagkaaga. Pagpalain niyo po ang istasyong ito ng DWLB 91.9 FM at ang lahat ng staff dito. Pagpalain niyo po ang buong Villaferte family. Salamat po, ito ang aming dalangin, kalakip ng aming papuri sa iyo, sa tanging pangalan amang Diyos ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Susunod na po ang Kakampi Network News na ihahatid ni Sir John Bernas sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga
Incorporated or Omni. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños. Magandang umaga po sa inyong lahat.